Isang grupo ng mga siyentipiko ang nagsasagawa ng eksperimento upang subukang buhayin muli ang isang baboy gamit ang isang espesyal na serum at kuryente. Dumating sina Zoe at ang bagong asistenteng si Eva sa institute kung saan matatagpuan ang siyentipikong laboratorio. Ipinaliwanag ni Zoe na sila ay pinopondohan ng isang lihim na organisasyon ng gobyerno, kaya't kailangan niyang pumirma ng isang kasunduan sa hindi pagsisiwalat ng impormasyon. Ipinakilala ni Zoe si Eva sa iba pang mga siyentipiko sa kanilang koponan, sina Nico, Clay, at Frank. Si Eva ang magdodokumento ng buong proseso. Si Frank ang leader at tagapagtatag ng Lazarus Project. Nagsimula ang lahat sa pagtuklas ni Zoe na naging batayan para sa paglikha ng Lazarus Serum. Si Nico ang responsable para sa mga elektronikong aparato, ang computer ang nagpapadala ng ampulso para buhayin ang serum. Ang layunin ng proyektong ito ay pahabain ang panahon kung saan maaaring buhayin muli ang isang tao nang walang pangmatagalang negatibong epekto. Nang lumaon, napansin ni Eva na walang signal ng mobile dito. Ipinaliwanag ni Clay na may problema sa basement kaya walang signal. Hindi itinatago ni Nico ang pagkagusto niya kay Eva, ngunit walang pakialam si Clay. Si Clay ang namamahala sa mga kagamitan at sa buong proseso. Tinanong ni Frank si Zoe kung pinagsisisihan niyang kinuha si Eva. Sabi ni Zoe na huli na para magsisi. Hindi lang magkasamahan sina Zoe at Frank kundi magkasintahan din. Patuloy na nagtatrabaho ang mga siyentipiko hanggang hating gabi sa laboratorio. Naglagay si Zoe ng isa pang sample ng serum sa centrifuge at pagkatapos ay nagsagawa ng pagsusuri upang mapabuti ang formula. Nakasuot ng maskara ng baboy, tinakat ni Nico si Zoe. Nagtawanan sila at nagmeryenda habang nag-uusap. Sa isang punto, tinanong ni Nico si Zoe kung kumusta na sila ni Frank. Ibinahagi ni Zoe na simula nang makuha nila ang grant, ipinagpaliban nila ang kanilang kasal dahil mas mahalaga ang siyensya, ngunit 3 taon na at hindi nagbabago ang kanilang relasyon. Iminungkahi ni Nico na baka may gustong ipahiwatig ang universo kay Zoe, ngunit mabilis na pinalitan ni Zoe ang usapan. Gabi-gabi, madalas na nananaginip si Zoe ng tungkol sa isang bahay at sunog, na nagigising siya ng pawisan. Kinuha niya ang kanyang krus. Naiintindihan ni Frank na gising pa na si Zoe ay muling nanaginip ng masama. Patuloy ang gawain sa proyekto, at tinatalakay ng mga siyentipiko kung paano mapapabuti ang formula ng serum. Nagsumite si Clay ng isang ideya na nakita ni Frank na interesante. Nagdesisyon ang mga siyentipiko na agad na subukan ang bagong serum sa isang asong may stage 5 cataracts. Tulad ng dati, inalis ni Zoe ang lahat ng kanyang alahas dahil ang metal ay nagkokondukta ng kuryente. Nabigo ang unang pagtatangka, gayon din ang pangalawa. Ngunit sa isang punto, naisip ni Eva na gumalaw ang aso. Walang sino man ang nagturing ng seryoso dito, iniisip na ito ay isang muscle reflex mula sa stimulation. Akala ng mga siyentipiko na isa na namang pagkabigo ang nangyari, nang biglang magising ang aso. Ang hayop ay labis na nalilito. Sa wakas, nahanap ng mga siyentipiko ang hinahanap nila, ngunit napansin ni Zoe ang isang kakaibang bagay. 6 na minuto matapos mabuhay muli ang aso, tuluyang naglaho ang cataracts nito. Posible na ito ay isang karagdagang epekto ng serum. Sinabihan ni Frank ang lahat na itago muna ang impormasyon hanggang sa sila ay makatiyak. Nang maglaon, ipinagdiwang ng mga siyentipiko ang kanilang tagumpay sa pamamagitan ng pagbukas ng isang bote ng champagne. Dinala ni Zoe at Frank ang muling nabuhay na aso sa bahay, ngunit tumanggi itong kumain at tila pagod. Inisip ni Frank na normal lang ito, kailangan ng oras upang maibalik ang lahat ng neural connections. Hindi sigurado si Zoe kung tama ang kanilang ginagawa, hindi tulad ni Frank na hindi naniniwala sa relihiyon. Pinawi ni Frank ang mga alinlangan ni Zoe, sinasabing ang kanilang natuklasan ay makapagliligtas ng milyon-milyong tao, kaya hindi oras para isipin ang aspeto ng etika. Habang natutulog si Zoe, may pumasok sa kanyang silid, ang aso pala. Sa sumunod na araw, dinala ni Zoe at Clay ang aso pabalik sa laboratorio, ngunit hindi pa rin ito tumutugon sa kahit ano. Naisip ni Eva kung nakita ng aso ang liwanag sa dulo ng tunnel. Ipinaliwanag ni Frank na ang liwanag ay hindi ganap na kathang-isip. Sa sandali ng kamatayan, naglalabas ang utak ng maraming neurotransmitters na nagiging sanhi ng iba't ibang uri ng mga guni-guni. Ngunit hindi sumang-ayon si Zoe. Naniniwala siya na ang kaluluwa ay umiiral at maaaring ipaliwanag sa pamamagitan ng siyensya. Walang enerhiya ang nawawala ng walang bakas, ito lamang ay nagbabago ng anyo. Kailanman ay hindi nagkasundo sina Frank at Zoe sa usaping ito. Ang MRI ng aso ay nagpakita ng malakas na aktibidad ng utak. Nagbabala si Clay na maaari itong magdulot ng pagtaas ng agresyon sa hayop. Bilang pag-iingat, nagpasya ang mga siyentipiko na pansamantalang ikulong ang aso sa isang hawla. Habang abala si Clay sa kanyang trabaho, biglang naramdaman ang isang malakas na pagyanig.
May Samira sa kusina ng laboratorio, nakatakas ang aso. Hinanap ni Clay ang hayop sa buong laboratorio. Sa isang punto, lumitaw ang asong nagngingit-ngit sa harapan niya, at napaatras si Clay sa takot. Sinabi ni Clay sa kanyang mga kasamahan na may mali sa aso, marahil ang serum ang nakaapekto rito. Sa bahay, nirecord ni Frank ang lahat ng mga yugto ng eksperimento sa isang dictaphone. Maaga pa para husgahan ang panghuling resulta, ngunit isang bagay ang malinaw, matapos maipakilala ang serum. Ang utak ay lumilikha ng mga bagong neural connections sa isang di-matangkalang bilis. Kinabukasan, sinermo na ng direktor ng institute si Frank para sa kanyang kapabayaan. 80% ng kanilang mga estudyante ay relihiyoso, kaya't kung lumabas ang katotohanan, magkakaroon ng iskandalo. Ang mga siyentipiko ay dapat na magsaliksik sa mga pasyenteng comatose, hindi magpanggap na Diyos. Kaya't balak ng direktor na ipasara ang proyekto. Napagtanto ni Frank na may nagbunyag ng kanilang sikreto sa mga superior. Walang ibang tao sa labas ang nakakaalam tungkol sa eksperimento ng serum. Nilusob ni Mr. Wallace at ng kanyang mga tauhan ang laboratorio at kinumpiska ang lahat ng hard drives mula sa mga computer. Simula ngayon, ito ay pag-aari na ng kumpanyang nagbibigay ng grant. Labis na nagulat si Zoe ngunit wala siyang magawa dahil pumirma na sila ng kontrata. Siyempre, nakita ni Zoe na isang kakaibang pangyayari na matapos dumating si Eva, agad nalaman ng pamunuan ang kanilang eksperimento. Ngunit hindi naniniwala si Frank na nagtaksil si Eva dahil ipinagbawal sa kanya na maglabas ng kahit anong material mula sa laboratorio. Iniisip ng mga siyentipiko kung ano ang gagawin ngayon. Plano ng korporasyon na angkinin ang patent, kaya ayon kay Frank, kailangan nilang ulitin ang eksperimento o walang maniniwala sa kanilang tagumpay. Kinuha ni Mr. Wallace ang lahat ng mga sample ng serum mula sa laboratorio, ngunit may natirang stock si Zoe. Tinanggal ang mga keycard ng lahat, maliban kay Eva, kaya hindi sila dapat magkaroon ng problema sa pagpasok sa laboratorio. Sa ilalim ng dahilan ng overtime, dumaan si Eva sa gwardya nang walang problema at pinapasok ang iba. Kinonekta ni Nico ang kanyang sarili sa security system at pinatay ang mga surveillance camera sa laboratorio. Ang bagong test subject ay isa ring aso. Matapos ihanda ang mga kagamitan at ang serum, sinimulan ng mga siyentipiko ang eksperimento. Pinindot ni Zoe ang lever gaya ng dati, ngunit biglang nawalan ng kuryente. Pinaghinalaan ni Frank na nasunog ang generator. Nang bahagyang bumalik ang ilaw, nakita ng lahat si Zoe sa sahig, wala na siyang pulso. Kaagad na napagtanto ni Frank na nakuryente si Zoe. Pagsisikap ni na Frank, Nico, at Clay na buhayin muli si Zoe, ngunit hindi na siya humihinga. Halos hindi makayanan ni Eva ang kanyang emosyon sa takot. Naiintindihan na ng lahat na hindi na mailigtas si Zoe. Kalaunan, sumuko na rin si Frank. Nakalimutan ni Zoe na tanggalin ang kanyang singsing, at iyon ang kanyang naging fatal na pagkakamali. Nang makita ni Frank na balak niyang ibigay kay Zoe ang serum, sinubukan siyang pigilan ng iba. Walang nakakaalam kung ano ang maaaring mangyari sa isang tao pagkatapos ng muling pagkabuhay, ngunit si Frank, na tinangay ng kalungkutan, ay nagpasya na. Inulit ng mga siyentipiko ang eksperimento. Hinailan ni Eva ang lever, ngunit hindi nagtagumpay ang unang o pangalawang pagtatangka. Sa sandaling iyon, napansin ni Nico na wala na sa kanyang pwesto ang gwardya, tila patungo siya sa laboratorio. Tinakpan si Zoe ng kumot habang nagtatago ang mga siyentipiko at si Eva. Walang napansin na kaina-hinala ang gwardya. Lumabas si Frank para tingnan kung may tao sa paligid. Nang lumingon siya, nakita niyang nagising na si Zoe. Siyempre, nagulat ang lahat at ayaw maniwala sa kanilang nakita. Hinailan ni Frank ang kumot, si Zoe ay mapatla at hindi tumutugon, ngunit sa isang punto, hinawakan niya ang kamay ni Frank at tinanong kung siya ay namatay. Ang pisikal na kondisyon ni Zoe ay maayos. Tinanong ni Eva kung ano ang naramdaman at kung nakita ba niya ang langit o impyerno, ngunit sinabi ni Frank kay Eva na hindi pa oras para sa ganitong mga tanong. Ipinakita ng mga MRI scan na si Zoe ay ganap na gumaling, ngunit ang aktibidad ng kanyang mga neuron ay sobra-sobra. Naniniwala si Frank na mawawala rin ang epekto na ito kapag nailabas na ang serum sa kanyang sistema. Tinanong ni Eva si Nico kung ano ang nangyayari. Ipinaliwanag ni Nico na karaniwan, 10% lamang ng utak ang nagagamit ng isang tao sa isang pagkakataon, ngunit sa kaso ni Zoe, ang aktibidad ng kanyang utak ay labis-labis. Tinanong ni Frank si Zoe kung ano ang kanyang nararamdaman ngayon. Si Zoe ay nasa isang hiwalay na estado pa rin, hindi siya makapaniwala na siya ay muling nabuhay. Ibinigay muli ni Frank kay Zoe ang parehong singsing at krus. Sa isang punto, lumayo si Zoe mula kay Frank dahil inisip niyang nababasa niya ang kanyang isip. Natakot si Frank nang matapos ni Zoe ang kanyang pangungusap. Sinubukan niyang kumilos na parang walang nangyari at umalis sa dahilan ng pagsuri ng isang bagay.
Hindi lamang nakakabasa ng isip si Zoe, kundi kaya rin niyang gumalaw ng mga bagay gamit ang kanyang tingin. Naririnig niya kung paano iniisip ni Eva, Clay, at Nico na nagkamali sila sa pagbuhay muli sa kanya dahil hindi na siya ang dating Zoe. Sa kabilang banda, sinusubukan ni Frank na alamin kung paano itatama ang lahat. Alam niyang may mali kay Zoe, ngunit plano niyang itago ito sa kanya. Patuloy pa ring nakakaramdam ng sakit si Zoe kapag hinahawakan ang tubig dahil nananatili pa rin ang kuryente sa kanyang mga daliri. Nang tumingin si Zoe sa salamin ng matagal, biglang nabasag ito. Lumapit ang asong agresibo mula sa likuran, ngunit nagawa itong pasukuin ni Zoe gamit ang kanyang isip. Sinusuri ni Frank ang mga sample sa ilalim ng mikroskopyo nang lumapit si Zoe at sinabing may mali sa kanya. Sinubukan siyang pakalmeyin ni Frank, ngunit patuloy na iginiit ni Zoe na siya ay nagbabago. Ibinunyag din ni Zoe na matapos niyang lampasan ang hangganan ng buhay, napunta siya sa nasusunog na bahay mula sa kanyang pagkabata kung saan siya na-trap ng maraming taon. Bawat nakakatakot na araw doon ay katulad ng nauna. Ito ang impyerno. Binigyan ni Frank si Zoe ng isang pampatulog na iniksyon upang makatulog siya. Nang makatulog si Zoe, tinakpan siya ni Eva ng kumot at sinimulang pakinggan ang kanyang paghinga. May masamang pakiramdam si Eva. Bigla na lang siyang napunta sa isang pasilyong puno ng usok. Ang apartment sa dulo ay nakalock. Ang mga tao sa likod ng pinto ay desperadong sinusubukang makalabas, ngunit walang magawa. Nang lumingon si Eva, nakita niya ang isang batang babae na may hawak na kung ano sa kanyang kamay. Sa sandaling iyon, nagdilim ang ilaw at napunta si Eva sa isang ganap na puting espasyo, pinahihirapan ng mga bangungot. Nagising si Eva sa sahig at agad siyang nilapitan ng lahat. Umiiyak si Eva habang sinasabi ang tungkol sa nasusunog na bahay at ang maliit na batang babae. Hiniling ni Clay ang paliwanag mula kay Frank. Ipinaliwanag ni Frank na noong bata pa si Zoe, may sunog sa bahay kung saan siya nakatira. Hindi makalabas ang kanyang mga kapitbahay. Hanggang ngayon, nananaginip pa rin si Zoe tungkol dito. Ang lahat, maliban kay Frank, ay kumbinsido na ang serum ay hindi lamang isang sangkap, kundi isang daan patungo sa ibang mundo. Gayunpaman, itinuturing ito ni Frank bilang kalokohan. Naniniwala si Nico na dapat nilang iulat ito sa kanilang mga superior dahil wala ni isa sa kanila ang nakakaalam kung ano ang kanilang hinaharap, ngunit ayaw ni Frank na mawala si Zoe muli. Samantala, ibinahagi ni Clay ang kanyang teorya. Naniniwala siya na maaaring ma-unlock ng serum ang potensyal ng utak na nagbibigay ng mga superpower sa mga tao. Maaari itong magdulot ng hindi inaasahan at nakakatakot na mga resulta, kaya't nangyari ang ebolusyon ng mabagal. Sa kanyang panaginip, si Zoe ay nananalangin habang natuklasan ni Nico ang isang karagdagang account sa computer na nagkokopya at nagda-download ng lahat ng kanilang mga materyales. May ilang buwan na silang sinusubaybayan. Malapit nang malaman ng mga superior ang nangyari, kaya kailangan na nilang umalis agad. Nagsimula nang magtipon ng kanilang mga gamit ang lahat, ngunit nawawala ang aso. Nagsimulang makaranas muli ng mga bangungot mula sa kanyang nakaraan si Zoe. Bigla siyang umangat sa ere at nagdilim ang kanyang mga mata. Naakit si Nico sa mga kakaibang tunog. Nagsimulang kumurap-kurap ang ilaw sa laboratorio. Lumapit si Zoe kay Nico mula sa likod at sinabing kailangan niya ng tulong ni Nico. Palaging nahanap ni Nico si Zoe na kaakit-akit, ngunit hindi siya tumugon sa kanyang halik. Alam niyang hindi si Zoe ang nasa harapan niya, kundi isang bagay na iba. Nangako si Nico na makakahanap ng solusyon si Frank, ngunit sinabi ni Zoe na huli na ang lahat. Hindi nila nauunawaan kung ano ang kanilang nagawa, ngunit malapit na nilang malaman. Sa sandaling iyon, nagdilim ang mga ilaw at kusang nagsara ang pinto. Nahuli ng mga surveillance camera ang isang hindi kilalang puwersang nagtulak kay Nico papunta sa isang cabinet at si Zoe ay lumapit dito. Ang cabinet ay nagsimulang makompress ng kusa. Napansin ng iba na nawawala si Nico. Sinabi ni Zoe na pumunta siya sa banyo, ngunit hindi naniwala si Clay. Nabasa ni Zoe ang mga iniisip ni Frank at napagtanto niyang natatakot din ito sa kanya. Habang tinatawag ni Clay ang kanilang mga superior upang sabihin ang lahat, nawalan muli ng kuryente. Hindi gumana ang mga emergency generators. Kusang nagsara ang pinto ng laboratorio at nakablock ang elevator. Natrap sila. Samantala, binabantayan ni Eva si Zoe na biglang nagsabi na hindi siya nababagay dito. May mga taong nakakamit ng kadakilaan habang ang iba ay simpleng humahawak ng kamera. Bumalik sina Clay at Frank habang sinusubukang alamin kung paano makakalabas. Nagsimulang sumigaw si Eva na si Zoe ang huling nakakita kay Nico. Naniniwala si Eva na may kinalaman si Zoe sa pagkawala ni Nico. Hiniling ni Clay kay Zoe na sagutin kung ano ang ginawa niya kay Nico, nang biglang lumipad ang isang ballpen papunta sa kanyang bibig. Ginawa iyon ni Zoe gamit ang kanyang isip habang siya ay nakatingin lamang. Siya ay ngumiti at commendat.
Sinubukan ni Frank na alisin ang dayuhang bagay na bumabara sa daanan ng hangin, ngunit hindi niya nailigtas si Clay sa oras. Patuloy na pinanood ni Zoe ang nangyayari na may ngiti sa kanyang mukha. Muling nagdilim ang mga ilaw. Nagtalik si Frank at Eva habang patuloy na kumurap-kurap ang mga ilaw. Sa isang punto, si Zoe ay nasa likuran nila at pagkatapos ay nasa harapan nila. Lumipad sa ere ang mga bagay sa silid. Nagising sina Frank at Eva sa isang tumpok ng mga kasangkapan. Kinuha ni Frank ang iba't ibang mga sangkap mula sa refrigerator na maaaring magamit laban kay Zoe. Si Eva ay halos hindi na nakakapigil sa kanyang hysteria. Natagpuan nila ang kanilang mga sarili sa morgue ng laboratorio. Sa realidad, hindi dapat magkaroon ng morgue dito, isa lang itong ilusyon. Nagmamadali sina Frank at Eva na tumakas. Binigyan ni Frank si Eva ng isang hiringilya ng Solace yung ginagamit upang patulugin ang mga daga sa laboratorio at sinabihan siya na magtago. Kailangan nilang tiyakin na hindi makakalabas si Zoe sa laboratorio sa anumang paraan. Naghanda si Frank upang harapin si Zoe ng harapan. Umiiyak si Zoe habang dahan-daang lumapit si Frank at tinitiyak sa kanya na okay lang ang lahat, ngunit alam ni Zoe na sigurado siyang may hawak na hiringilya si Frank sa kanyang likod. Inilapag ni Frank ang hiringilya sa sahig at sinabing hindi siya ang dapat sisihin, kundi siya ang may kasalanan. Magkasama lamang nila mahaharap ang sitwasyon. Umiiyak na tinanong ni Zoe si Frank kung mahal pa rin siya nito. Sinabi ni Frank na oo, ngunit sa totoo lang, iniisip lamang niya kung paano man-neutralize ang nilalang na ito. Binasa ni Zoe ang mga iniisip ni Frank at kinuha niya ang kanyang buhay. Muling nagdilim ang mga ilaw. Si Eva na lang ang natirang buhay. Ininjeksyonan ni Zoe ang kanyang sarili ng mas maraming serum. Ngayon, walang hangganan ang kanyang mga kapangyarihan. Samantala, kinuha ni Eva ang ilang hiringilya ng lason at itinago ito sa kanyang bota. Biglang narinig ni Eva ang pagtawag ni Zoe. Napagtanto ni Eva na walang silbi ang magtago at sinubukang hanapin si Zoe. Sa isang punto, kinuha ni Eva ang isang hiringilya mula sa kanyang bota nang hindi napapansin. Ilang segundo pa lamang, lumitaw si Zoe sa tabi niya. Nasa loob sila ng bangungot ni Zoe. Ikinandado ni Eva ang pinto at nakita si Zoe na hawak ang mga posporo. Napagtanto ni Eva na si Zoe ang nagsunog ng bahay at ikinandado ang mga kapitbahay sa loob. Nakalaya ang adultong Zoe at nagsimulang lumapit kay Eva habang sinusubukan niyang kumbinsihin ang batang Zoe na buksan ang pinto at iligtas ang mga kapitbahay. Ginawa iyon ng batang Zoe. Isang maliwanag na puting ilaw ang sumabog mula sa pinto. Sa realidad, binigyan ni Eva si Zoe ng iniksyon. Bumagsak si Zoe na walang mga palatandaan ng buhay. Narinig ang mga sirena ng mga bumbero. Sa susunod na sandali, dumating ang mga rescue workers sa laboratorio. Umiiyak, niyakap ni Eva ang isang lalaki, ngunit napansin niyang nawala si Zoe. Sa realidad, bahagi lang ito ng laro. Walang mga rescuer, kundi si Zoe na dumating para kunin ang buhay ni Eva. Sa huling eksena, makikita si Zoe na ginagamit ang serum upang buhayin muli sina Eva, Nico, Frank, at Clay.